Hello mga kabayan, ito na naman po ang inyong Junjun. At meron naman po tayong isang magandang video no, na kung saan ay magre-react tayo. Ano, at kayo din, gusto nyo mag-react, mag-comment tungkol po sa video na ito. At ito po ay video ni Willie Revillame, ano? Kuya Willie. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita si Kuya Willie. Ano? Hindi kasi rin ako nanonood nung ano niya, yung show niya. So, ito yung mga sinabi niya po. Ano? Hindi ko alam kung bago itong video na to o luma. Pero ito yung experience niya. No? Nang na-meet niya si dating Pangulo, Tatay Digong. At napakaganda po ng mga sinabi niya dito. Dito po kasi mararamdaman natin na bilang isang presidente, parang choice nyo kung gusto nyo bang maging magarbo o hindi. Alam nyo naman ang nangyayari ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na kung ano-anong mga issue yung lumalabas. Pero may kasabihan nga po tayo, di ba, na kapag walang apoy, walang usok. Di ba po? So, ano din po kasi yan pagkatao, kung ano yung nakalakihan mo, yun din yung gagawin mo. So, panoorin po natin ang video at tayo na po ang humusga sa mga, kumbaga, action o gawain ng ating nakaraang Pangulong Tatay Digong, Rodrigo Duterte at kasalukuyang Pangulo natin si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, panoorin po natin ang video. Again, ito po ang inyong Junjun. Junjun is in. Saka nung Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? para sa akin totoo, napakatotoong tao. Ang feeling ko na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nambit ko siya, pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyado mahal. Sinabi niya sa akin yun. Totoo yun. O yun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Siyempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. So, hindi naman pagtatanggi yon. Kailangan, handa ako. Kapag kayo wawawin, handa ako Kasi ito yung alam kong trabaho Nung naging drummer ako, handa ako. Nag-ensayo ako mag-drums. Kung tatakbo ka ng isang posisyon sa gobyerno, dapat handang-handa ka. Isip mo, puso mo, at walang bahid na gagawa ka ng hindi maganda. Last, sir, nasama sa mga supporter. Importante yun. Hindi lang sa supporters. Kahit hindi sa supporters. Bansa natin to Diba? Ang sarap ng mga Pilipino. Nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya lang, pag nahaluan na ng politika, nag-iiba na kanya-kanyang opinion. Napakasarap ng tayong lahat, umangat na magkakasama. Kahit may alam mo, napakasarap ng feeling na kahit saan ka pumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Filipino. Sana may awa ang Panginoon Diyos sa atin na maging maayos na lahat. Magkaayos-ayos na, walang puot na galit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao. Sa akin yun. So, importante pagdasal natin na lahat maayos na. Pag may hatred ka sa puso mo, hindi ka angat. Pag may galit ka, lagi kang galit. Dapat meron ka maganda sa puso mo na forgiveness at pagmamahal sa ating mga kababayan. Salamat. Salamat. Duterte, ano po mga... So guys, ayan po, napanood na natin yung video. At kagaya nga po ng sabi ni Kuya Willie, ito po ay sarili niyang experience kay Tatay Digong na kung saan inimbitehan siya sa palasyo at ang kanilang kinain ay mga gulay
may isda, may sabaw. Ano. Ako po, naka-relate ako dito kasi isa po sa mga paborito ko talaga magpahanggang ngayon, yung pong sinabawang malunggay. Doon sa mga medyo may kaya-kaya, no? Hindi nyo alam kung gaano kasarap, ano? Yung malunggay, sasabawan lang yon, konting asin, yan, may kanin ka lang. Naku, napakasarap po nun, ano? Tapos, healthy pa siya kasi malunggay, ano? Ngayon, kung medyo may pera-pera ang aking ina noon, ay meron yung kamatis. Di ba po? No? So, nung narinig ko yun, talagang, alam mo yun, makaka-relate ka, no? Tsaka, yung nga po, sabi ko kanina, no? Choice po ng tao yun Kung gusto niya bang maging magarbo, kasi meron naman siyang kapangyarihan maging magarbo. Meron naman siyang, alam mo yun, funds, kasi presidente siya, no? Pero, kasi kung yun na yung nakagisnan mo at gusto mo talaga magtipid para sa taong bayan, magagawa mo, no? Ang nakakalungkot lang po sa Pangulo natin ngayong Bongbong Marcos ay parang naiba po, parang masyadong magarbo yung mga galawan sa Malacanang ngayon. So nakakalungkot po kasi pera po ng taong bayan yun, no? So si Tatay Digong, kung ano lang yung kaya niya, base sa sahod niya, yun lang, no? So wag po tayo masyadong magarbo para hindi po tayo masilip. Okay? So salamat po sa panood ng video. This is Junjun. Junjun is out.